Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan bagabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. May isang 96 na mga comments. Nandiyan po ang name na user. Meron siyang 17 na mga comments. Shane Sibal, meron siyang 66 na mga comments. Moonflower, meron siyang 37 na mga comments. And Ian Gimentiza, meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, sa kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makakabayan ko, i-acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Katita Darl, Pusong Inaming, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Eva Poncelan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Piz Calante, and Bia Bibar. I-greet rin po natin ang ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Cres Hernandez, nandyan po si Zeki and Madel, greetings from Mama Tess. Hi to Aspernito. Nandiyan po si Rosalinda Ilopre, Eme Mapalad. Hi to Maria Cristina Ipanimbao, Rales Carlinga. Nandiyan po ang name na 3004 Lily. Hi to Rose Guevara, Nonel Florenhes, Annabel Ordanita, Pinoy Ako, Clay Guillermo, Army Lagaso, and hi to Agnes Baldovino. Siya nga pala, syempre i-greet po natin ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! So, anos makaaban ko, kumusta ang lahat? How are you today? Napakabilis po ng araw, no? It's already Wednesday. Noong araw, pa lang Tuesday, Monday. Pero ang bilis talaga eh. Ang bilis naman ng panahon. Ang bilis po tayo tatanda. So anyways, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong amaga. At meron po tayong very energetic po na aura. Katulad po kay Sir Ivan. Okay? So sa mga kagigising pa lang po dyan, sa mga hindi pa energy, well, don't worry. Si Sir Ivan po ang mapapainit po sa inyong umaga kasi marami itong mga pasabog mga kabayan. Yes, marami pong dala na mga baon si Sir Ivan na mga pasabog. Well, siya nga pala, kung malalaho natin, that is 2 vlogs ago mga kabayan. Di ba napag-usapan natin dito yung niluto po na na batas dyan po sa Kamara, yung tungkol dito po sa mga senior citizen na kung saan, mga kabayan yung batas po na daycare center for senior citizens, nalalaban natin yan. At yung batas niya mga kabayan, yung resolusyon na yan ay nakapasa na po sa ikalawang pagbasa or second reading. At saka that is a good news mga kabayan. At saka nabalita po natin dito, nasabi natin, kasi nga diba nung time po na ipinakita ko sa inyo yung balita mga kabayan, may napansin tayo doon na meron pong 3 tao
na-interview at doon po nagtrabaho po sa isang barangay makahabayan na parang parang against doon sa batas na yon. Nagreklamo kagad sila makahabayan. Siguro baka problema siguro sa kanila, baka siguro maragdagan po kanilang trabaho, kaya reklamo kagad. Pero hindi kasi nila alam makahabayan. Siyempre kapag batas na ho yan at saka daycare center for senior citizens, kukuha sila ng tao po na siyempre yung qualified po na mag-handle po sa mga senior citizens. Hindi ibig sabihin na yung pong mga na-interview na yun, sila yung kukunin makahabayan. Nag-react kagad. Saka doon pa lang nakita natin ng mga reklamo doon makahabayan. Reklamo doon talaga. Saka tayo po yung nanawagan, siyempre doon po, dyan po sa mga barangay officials sa ating barangay, mga nagtrabaho po sa ating barangay, na sana, bawal po ngayon, bawal na po yung tamad-tamad. Kasi nga bagong Pilipinas na po tayo. So nung time na po na ibinilita natin niya makahabayan, ang dami pong natanggap na Sir Ivan. Nabasa ko po doon sa ating vlog na yon, sa ating comment section, talagang pinatutuhanan nila na meron talaga pong mga tamad na mga nagtrabaho dyan sa barangay makahabayan. Well, siyempre, ayaw ko pong lahatin. Kasi siyempre makahabayan, marami rin po tayong mga kilala po, nagtrabaho dyan sa barangay na napakabait talaga. Very hospitable sila. At saka talagang aasikasuhin ka makahabayan. Kung kailangan nyo po ng tulong dyan sa barangay, aasikasuhin ka talaga dyan. Pero siyempre, meron po mga may utak o kung makahabayan. Yung mga yung tamad-tamad talaga, parang ayaw nila na magtrabaho makahabayan. Tapos pagkakausapin mo, parang ayaw nila na nakakausapin ka. Kasi nga busy sila sa kanilang cellphone makahabayan. Ang iba pa nga, may kita natin, nakasandal pa yung paa dyan sa mga table makahabayan. Sino ba nakita ng ganyan? Please comment dyan sa baba. Actually, meron pong nabasa. Marami makahabayan. Pero one of them, ipapakita ko sa inyo, one of them nag-comment sa atin. Ayaw ko lang po ipakita yung pangalan makahabayan para hindi po siya mainitan doon po mismo sa kalang barangay. Iba kilala eh. Kasi nga, isa po sa nag-comment sa ating, doon sa ating vlog na yon, sabi niya, "Nako Sir Ivan, sa barangay 177 or 117 Caloocan, di ka man lang pansinin, maitatanong ka, di ka man lang pansinin, kaya di ako napupunta ngayon sa barangay namin. Useless lang po sila, nakasama lang daw ng loob. Kasi kapag pupunta ka doon makahabayan at saka meron kang itatanong po, siyempre, very important ho yan, kapag tayo po ay napupunta dyan sa barangay, normal talaga na meron tayong kailangan na itanong sa kanila, mga very important po na mga gusto, yung mga pakay natin makahabayan. But sad to say, meron talaga po mga taong ganyan, yung mga tamad eh. May mga tamad talaga eh. Dapat talaga isumbong natin po yung mga ganyan makahabayan. Dapat po isumbong natin. Para meron na po mga pagbabago, pero siyempre hindi lang po lahat. Alam ko po, ako po naniniwala na marami po mga barangay po natin, mga barangay officials, mga nagtrabaho dyan sa ating barangay na matitino. Sila po ay nadadamay mga kabayan doon po sa mga gonggong talaga na mga trabahante na parang ayaw po magtrabaho, gusto lang po na masulduhan mga kabayan. Gusto lang po masulduhan, ayaw magtrabaho. So sa mga taong ganyan, dapat alis na sila sa barangay. Kasi parang ayaw nila po na mag-serve po sa ating mga kababayan mga kabayan. Kung gusto nyo po na magtrabaho dyan sa barangay, dapat handa rin po kayo na i-serve po ang ating mga constituents, ang ating po mga kabarangay. Okay? So dapat handa tayo. Kung ayaw nyo po na magambala inyong ginagawa, well, huwag kayo magtrabaho dyan sa barangay. Simple as that. Diba? Bagong Pilipinas na po tayo ngayon. Okay? At ayaw po ni BBM yung mga tamad-tamad at saka lagi pong mahilig po maggasta po ng budget na wala namang kwentang paggastahan po na budget po ng barangay or ng ating local governments or ng ating gobyerno. Bawal ho yan. Meron na pong nag-comment makahabayan, babasahin ko lang po kasi parang nireklamo kasi niya dito na yung allowance nila bilang isang senior citizen hindi pa rin daw nabigay sa kanila makahabayan. Sabi dito, Sir Ivan, alam mo talagang may mga barangay na hindi inibigay yung mga benefits galing sa government tulad ng monthly pension ng mga senior. Sa Cavite, Bacoor, Molino 8 Springfield Bill, hindi na mamimigay ang mga benefits para sa mga seniors. Kahit iyong sinabi nila noon na may mga perang monthly para sa senior, pero hanggang ngayon wala talaga, December lang one time 500 pesos lang. Kahit sabihin mo yung barangay, pero sabi nila, hindi daw lahat ng barangay na binibigyan ng government, pwede itanong mo yan, hindi lahat daw ng barangay binibigyan ng government. Pwede itanong mo yan, Sir Ivan, kung totoo ba ito. Alam niyo po, lahat ng barangay, talagang meron silang budget para dyan makahabayan.
Meron ho yan. Kasi ang magbigay sila ng, ng budget mga kababayan, yung local government. From the national to local government, and after that, local government, sila po doon mag-distribute po sa mga barangays mga kababayan. Lahat ng barangay, meron pong budget niyan. At saka meron po kasi lahat po ng mga barangay mga kababayan or lahat po ng mga local governments, meron silang office po para sa senior citizen. So yung office na yan, meron pong budget po para po sa mga senior citizen mga kababayan. So huwag kayong maniniwala na walang budget po na ganyan. Dapat pitikin niyo yan kasi may karapatan kayo mga kababayan. Ang mga isinuldo natin sa kanila, ang tax po natin. Tandaan ho natin yan, okay? So mga seniors, kung meron bang magsasabi sa inyo niyan na walang budget po na binigay po yung government, pitikin niyo po sa itlog. Pitikin niyo sa itlog o sa tenga, mga sinungaling yan eh. Kung wala mang, kung ganyan pang sinabi nila, malamang yan po ay kinurap mga kababayan. So dapat magsumbong tayo, okay? So anyways, mga kababayan ko, painit tayo ng painit. Kasi nga kahapon, di ba, napag-usapan natin po yung trust rating at saka yung approval rating po ni BP Sara. Anyways, kay PB mga kababayan, unti-unti na pong tumaas yung, yung trust rating at saka yung approval rating. Kasi nga nakita na po ng taong bayan na talagang nagtatrabaho po ang ating Pangulong, si PBBM, lahat po ng kanyang mga proyekto, epektibo po. At marami po siyang natulungan po ng mga kababayan natin po, ng mga fishermen, mga farmers, o yung mga kababayan natin po na kailangan talagang tulungan, marami pong natulungan po si PBBM. Like for example po, sa mga land titles, marami talagang tuwang-tuwa po ng mga farmers natin. Kasi nga ito po yung first time po na nangyari kay sa panahon po ni PBBM. At meron po nagsabi na isang farmer makabayan at saka plus fisherman na first time daw niyang naka-experience po na nabigyan po ng ayuda, tulong, cash assistance na ganun po kalaki makabayan sa panahon lang po kay PBBM. Diba? So talaga masabi natin dito na napakaswerte po ng ating mga kababayan, mga farmers, fishermen, mga nangailangan po ng mga tulong po natin mga kababayan kasi nga sa panahon po ni BBM, talagang full blast po, full support po sa BBM. Lahat ng mga kailangan nila, cash assistance or land titles or mga kagamitan po, mga machineries para sa kanilang farm or sa mga pagiging mangingisda mga kababayan. So talagang swerte po lahat ngayon ang taong bayan dahil nga Marcos tayo ngayon mga kababayan. Okay? Pag-usapan natin po yung trust rating at saka yung approval rating po ni BP Sara. Diba bumaba mga kababayan at talagang lagapak po, as in lagapak. Diba yung last time po na, yung napakita natin kahapon, yan po ang resulta po sa isinagawa po na survey ng Okta Research. So yesterday, naglabas tayo ng report na kung saan ang trust rating po ni BP Sara ay bumaba po to 68% at saka yung approval bumaba rin po to 64%. Di ba parang hindi pa rin hindi po siya nag-coincide sa talagang actual natin po nakikita yung job performance po ni BP Sara. Medyo mataas pa ho yan pero sana mababa. Di ba? Pero at least nakita natin po na bumaba mga kababayan. So hindi po talaga nagsisinungaling po yung mga survey firm aside from doon po sa Publicos. Kasi nga ang Publicos mga kababayan, order na po natin dito sa hindi po nakakalam, ang may-ari po ng Publicos ay si Malo Tequia. Si Malo Tequia ay bata-bata ho yan ni Digong mga kababayan. Alipuras ho yan ni Digong. So siya po isang DDS. Okay, so ipakita ko muna sa inyo kung ano bang porsyento ang bumaba po sa trust rating at saka yung approval rating po ni BP Sara sa report po ng Okta Research mga kababayan. So yung trust rating nag-minus 9% mga kababayan. Ang approval rating nag-11%. 11% yung binaba po ng kanyang approval rating. So ang taas talaga ng lundag mga kababayan. 'Di ba ang taas talaga? Tas laging sinasabi po ng kabilang kampo na si BP Sara daw yung pinaka-trusted ngayon na secretary diyan sa government natin or isang vice president. Si BP Sara daw ang pinaka-trusted at saka daw mga kababayan, gumanda daw yung performance daw ng DepEd dahil daw kay BP Sara. Siyempre, yun pong report na yun, Publicos naman kasi. So, naglabas din po ng report mga kababayan, yung Tangeray. Ano yung resulta ng Tangeray, Sir Ivan? Ayon po dito sa balita, papakita ko lang sa inyo, ang trust rating po ni BP Sara last March 2024. So, nung naglabas na po ng report sa April 2024, that is last month mga kababayan, bumaba po ng 2%. So, from 64%, naging 62%. So, naglabas din po ng report yung
So naglabas rin po, nag-report yung Pulse Asia Makabayan. So this is ang last na report na ipinakita nila is that is December 2023. So sabi dito sa balita, approval rating ni BP Sara bumagsak. Ayon ho yan sa Pulse Asia Makabayan. So nung inilabas kasi ang report po sa March 2024 from Pulse Asia, 67% na lang po makabayan, di ba? So ang taas talaga, naglundag po ng kanyang pagbaba. So ito po yung nag-coincide. Tatlo na po na survey firm, yung Pulse Asia, yung Tangeray at saka yung Okta Makabayan, ang trust rating plus yung approval rating po ni BP Sara bumaba talaga, bumagsak talaga. So totoo talaga yung report Makabayan. Bakit? Kasi nga natuto na ngayon yung taong bayan at namulat na pa ngayon yung taong bayan dito po sa mga kabulustugang ginagawa po ng mga Duterte Makabayan, included ito pong si BP Sara. Sa balita pa nga lang, kahit iset aside natin po yung 105 million pesos po na confidential funds na ginasta lang within 11 days at wala siyang explanation dun Makabayan. Diba? Gastador talaga eh. Hanggang dumating po yung issue na ito na meron pong 19,000 po na mga ghost student Makabayan. 19,000 po na ghost student, galing po yan na report from DepEd. So ngayon makabayan, yung balita na yan, siyempre, talagang pumutok na yan kasi nga, yung gobyerno, nalogi po yung gobyerno ng 360 million pesos. Yan po ang report makabayan na nalogi po yung gobyerno ng 360 million pesos dahil po sa 19,000 ghost students nandyan po sa DepEd. Diba? So, BP Sara, hanggang ngayon, no comment pa rin po makabayan. No comment pa rin po. At alam nyo ba, sa panahon po ito pong si Digong, na siya po ay mayor makabayan, well, let's natin to kasi nga doon po sa mga kabilang kampo, puro na sila paninira makabayan. Ang mga kanilang mga paninira, wala silang basihan. Basta lang talawagan nila itong bangag, gumagamit daw ng cocaine o yung mga white substance makabayan, bangag daw, polboronic, at saka tamad daw, walang ginagawa, walang nagawa daw ng mga proyekto, puro daw drawing makabayan. Well, kung tayo po, maglalabas tayo ng mga balita na ganyan makabayan na sa tingin nila ito'y paninira po ng kabilang kampo or specifically sa mga Duterte, at least meron pa itong ipinakita po na mga ebidensya, mga balita makabayan. Like for example, ito rin po sa panahon po ni Digong. Panahon po na mayor pa itong si Digong makabayan. Kung maalala ho natin, di ba meron pong lumabas na ghost employee doon sa Davao City makabayan na itong panahon na to, mayor pa po ito si Digong. Kaya nga sa balita, ibabasahin ko lang po sa inyo, this is May 20, 2016 makabayan, Ombudsman to continue probe of Rodi over ghost employees. Ayon po dito sa balita, the Office of the Ombudsman will continue to investigate incoming President Rodrigo Duterte over allegations that he committed plunder in allegedly hiring 11,000 ghost employees in Davao City in 2014 makabayan. Diba ang dami no? 11,000 ghost employees. Diba? Diyan si Digong. Diba? Baka isa dyan yung mga trolls niya makabayan. Kasi nga, balitang balita noon na talagang doon kasi nag-umpisa po yung trolls na term na meron silang mga bayaran po ng mga social media warriors makabayan. Di ba sa panahon ho yan ni Digong? At talagang balita ho yan. At saka noon po, siyempre defender pa tayo kay Digong, alam ho natin yan. Sa panahon po ni Digong nag-umpisa po yung trolling makabayan, yung trolls. So baka kabilang dito yung 11,000 po na mga ghost employees. Plunderer pala. So ngayon makabayan, dahil po sa issue na yan, kasi dahil nga nasangkot po yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung taga-Bangko Sentral ng Pilipinas makabayan, yung mga yung mga tawag dito, yung appointees na sila si Anita Linda Aquino at saka si Bruce Tolentino, talagang nanahimik sila makabayan, nanahimik na po. Pero siyempre sila po binugbog dito at talagang sinabon po ng taong bayan kasi nga siyempre lumabas po yung balita na yan na meron pong alleged 11,000 na mga ghost employees, ito pong si Digong. Pero nanahimik na po yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit? Kasi takot sila ni Digong makabayan. Di ba? Takot na takot sila eh. So anyways, forward din po tayo. Okay?
Di ba kahapon na pag-usapan rin po natin itong si Senator Mig Zubiri Makabayan na kung saan very ano siya, broken-hearted daw siya broken-hearted. Kasi ayon sa kanya, meron daw siyang kaibigan, kasamahan niya na trinidor daw siya. Hindi niya akalain daw na magagawa niya yun. Di ba? Tarang haka-haka pa lang po yung mga statement kahapon ng Makabayan. Inisip natin, sino ba yung kaibigan na yon? Hanggang nalaman ho natin, ito pa lang si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, yung ibig sabihin po ni Zubiri Makabayan. 'Di ba? Siya pala kasi 'di ba nakita ho natin na ito pong si Bato, isa siya sa mga nag-agree na tatanggalin po itong si Zubiri bilang isang Senate President Makabayan. Isa po siya doon sa 15 lahat. 'Di ba sinabi ko kahapon 14 Makabayan? Well, actually 15 pala lahat. Included ito pong si Bato de la Rosa. Kasi nga, nung nilabas po yung report ng 14, hindi pa pala kasama doon si Bato Makabayan. So lahat, all in all, is 15 po lahat. Yung mga nag-agree, nag-vote po in favor na tatanggalin po sa pwesto itong si Megs bilang isang Senate President Makabayan. Alam nyo ba talagang, mangyak-ngyak po itong si Zubiri Makabayan. Mangyak niya talaga sa kanyang speech. Doon po hanggang sa speech niya doon sa loob po ng Senado. Hanggang sa labas po na siya po in-interview dito ng mga media. Medyo meron siya kasi siyang sinabi po na hindi maganda Makabayan. Parang inilabas niya doon na meron po nagkontrol sa kanya na isa pong makapangyarihang tao Makabayan. Well, syempre, nung narinig ho yan kaagad na mga DBS, na mga mapanira po ng mga tao Makabayan, CPUM at saka si Felisa daw yung nasa likod na pagpapatalsik or nagdi-disturb dito po kay Mig Zubiri Makabayan. Di ba yan kagad po ang napasok sa kaisipan natin? Pero inamin po ni Senator Chis Escudero, which is siya na po ngayon yung Senate President, na siya pala ito yung nangunguna Makabayan at saka nagsimula para po magkaroon ito ng voting para po tatanggalin po sa pwesto itong si Zubiri. So nalaman natin dito, kumpirmado na si Chess pala yung nagsimula. Nadamay dito itong si Jinggoy Makabayan. Kasi nga, pag-akala nila nung una, si Jinggoy daw yung nagsimula o nagpasimuno na tatanggalin daw sa pwesto itong si Mig Zubiri. So nagkamali sila Makabayan. Wala pong kinalaman dito. Hoy, mga haters, mga gunggong talaga kayo Wala pong kinalaman dito si PBM, wala pong kinalaman dito si Felisa na tatanggalin po si Mig Zubiri bilang Senate President po dyan sa Senado Makabayan. Wala silang kinalaman. Kundi, ito po'y inisyatibong ginawa ng mismong kasama niya na mga senador Makabayan. Sila lang po mismo dito. At nakakatawa Makabayan, di ba sinabi rin po niya sa kanyang interview na hindi pa niya napapatawad itong si Bato Makabayan. Hindi pa na napapatawad Hindi pa napapatawad. At saka natawa nga ako doon po sa kanyang statement na bakit daw ginhag niya ang asawa po ni Zubiri Makabayan. Bakit daw sabi niya? Sabi po ni Zubiri, hindi ko pa ma-process, sabi ko sa kanya, give me time. Wow, ba't mo pa niyakap mo yung asawa ko? Niyakap pala ni Bato yung asawa po ni Migs Makabayan. Silos ba yan? At least nayakap ni Bato yung asawa ni Migs. Nakatawa talaga Parang meron silang mga kabayan, parang merong quarrel Nagsilos ba si Migs Makabayan? What do you think? Ba't mo niyakap yung asawa ko? Kasi nga 'di ba nagpaiyak-iyak po itong si Bato Makabayan. Nagpa-arti-arti, artista talaga Pero isa pala siya sa nagboto na tatanggalin po si pwesto itong si Migs. Gunggong talaga, no? Talagang traidoran po yung nangyari Makabayan. Okay, so before na magpatuloy Makabayan, kasi nga meron kong nakita, ito po'y pasabog talaga. Kasi nga marami itong nag-iisip na meron kasing lumabas po na balita Makabayan na hindi po tungkol dito sa sabi nila sa PDLX kung bakit daw tinanggal sa pwesto ito pong si Zubiri at hindi rin ba ito tungkol po daw sa Chacha kasi nga 'di ba si Migs Makabayan medyo hindi siya ganun po parang pinag-delay-delay niya lagi kapag usapin na ng Chacha Makabayan. At saka ito rin pong issue po kang Kibuloy, medyo ilang porsyento lang po. Ang malaking porsyento daw kung bakit nakapag-decide ito pong mga senador Makabayan na tatanggalin na sa peso itong si Senator Mig Zubiri dahil pala sa pera Makabayan.
Dahil daw sa pera, Alice di umano. Dahil daw sa pera at saka sa budget, mga kabayan. But before tayo pumunta doon sa issue na yan, ipaparinig ko muna sa inyo yung balita na kung saan ito po yung, para maintindihan natin kung bakit po tinanggal bakit po tinanggal or sino pong napatanggal dito kay Mig Zubiri, mga kabayan. Kasi nga maraming haka-haka eh. At least galing po mismo sa kanila, sila po nagsabi, mga kabayan. For more details, let's watch this. Isiniwalat ni Senate President Cheese Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Men Corveras sa balita. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly contact. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinetalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules pero wala itong inungkat na anumang issue lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoong nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman doon sa palasyo kanina man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayaring yan. At least, alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Okay, so kung tungkol dito sa sa usapin makabayan, kung tinanggal man dito si Zubiri dahil daw sa PDEA leaks, malamang mga siguro 30% makabayan. Kasi nga 'di ba, talagang pangit talaga eh. Pinayagan po ni Zubiri na pag-usapan dyan sa Senado yung tungkol sa PDEA leaks. Wala naman kasing PDEA leaks makabayan, kundi Morales leaks lang. Ang dokumento lang po ni Morales, yung fabricated po na dokumento, ginagawa-gawa po ni Morales, yun lang po nag-leak makabayan. Pero wala naman talagang PDEA leaks eh. Sinisiraan lang po dyan talaga
si PBBM at saka si Maricel Soriano at saka nadawit po yung pangalan po ni Efelisa Makabayan. Lalo na, siyempre doon po sa kampo po ni Hitan Makabayan. 'Di ba? Ginigiit nila na may kinalaman po si Efelam. For example dito po sa yung nakausap po ni si Santiago Makabayan, si Picoy, na ipapaligpit daw itong si Morales at saka may kinalaman din dito si Efelam. Gawa-gawa lang po niya Makabayan. Mismong sinabi rin po ni Picoy na yan po ay prank lang para po siya makapasok doon sa Senado. Which is circus na circus talaga yung nangyari po na PDLX Makabayan na Senate hearing. Dapat po yung tanggalin talaga yan. At saka alam niyo po, napag-isip-isip po natin, makalabas ba itong si Picoy at saka si Morales Makabayan? 'Di ba? Kasi nga ngayon ang Senate President na ngayon si Chis Escudero. At ayaw na ayaw po ni Chis Escudero yung Senate hearing na PDLX Makabayan, ayaw na ayaw niya. Makalabas kaya si Picoy at saka si Morales Makabayan? Kaya siguro umiiyak po itong si Bato Makabayan. Sabi niya, paano na si Morales? Paano na kung ito ni Digong? Paktay na. Si Morales, naku po, ating kagol na doon sa Presahan Makabayan. kaya nga itong si Hitad po Makabayan, nakita ko sa kanyang post, talagang nagdrama, talagang devastated siya, talagang nakarma. Totoo nakarma Makabayan. May nakita nga ako na post po ni Hitad, sabi niya doon Makabayan, bagamat tayo'y sugatan ngayon at humaharap sa pasakit ng mga bangag daw, ang bukas ay nagbabadya ng tagumpay. Nagbabadya ng tagumpay, bukas, the same pa rin yan kasi babaliktad po yung sitwasyon sa inyo. Kayo po ang makarma po, Hitad. Ang kasalukuyang pagmamalupit ng mga jutang genemes ng mga dictos, benedictos ay pansamantalang mga hamon lamang sa daan patungo sa ating tagumpay. Tagumpay na naman. Hindi, wala pong kayong tagumpay kasi puro kayong mga fake news. Puro kayo paninira po, Hitad. Gonggong talaga eh. Alam nyo, inuuto lang ni Hitan Makabayan kanyang mga viewers. Inuuto lang talaga eh. Kawawa. Si Hitan ang dito ang kanilang pinayaman Makabayan. Totoo lang, si Hitan po dito ang pinayaman. Binayaran pa siya ng mga ni Digong, ni Kiboloy, sinumang mga nasa likod po dito ni Hitad, di ba? Tas marami pang nanood sa kanya, maraming nauto talaga eh. Ako po ay nalungkot talaga sa ating mga kababayan, na kung saan hindi ba nila nakita na puro lang gawa-gawan Hitan ang kanyang mga ginagawa Makabayan, puro lang paninira ang kanyang ginawa. Di ba? Hindi pala nakita yan, nakalungkot talaga eh. Ang marami pong nauto itong si Hitad. Pero at least, yung karma pumunta sa kanya Makabayan. At ngayon, marami sa itong mga palaisipan Makabayan. Di ba? Siguro mga 50-50, pabor po itong si Mig Zubiri sa Chacha Makabayan. 50-50 ho yan. Napabor po itong si Mig sa Chacha. Ang problema ngayon, meron kasi nagsabi sa Makabayan at saka medyo visible naman talaga na parang ayaw po sa economic Chacha, ito pong si Chis Escudero Makabayan. Kaya marami pong natakot ngayon kung bakit si Chis po yung kinuha bilang Senate President. Kasi nga, marami dyan sa grupo po ni Chis na mga anti-Chacha Makabayan. Included po yung si Chis Escudero. Pero hopefully, fingers crossed, sana po bago po kanyang isip Makabayan, sana suportahan niya po yung Chacha, yung economic provision po ng Chacha, para po sa atin ho yan. Para po yan sa pag-unlad po ng ating gobyerno, para po sa kaunlaran po ng ating ekonomiya, para po kaunlaran yun sa ating bansang Pilipinas, para po sa ekonomiya, para po yan sa ating lahat. Sana po yan po suportahan po ni Chis Escudero ang pag-amenda ng economic provision Makabayan. So ngayon, may babagit ako sa inyo. Kasi nga 'di ba nakulong po itong si Makabayan, ito pong si Morales, 'di ba nakulong po. Si Tad nanawagan siya, sabi niya, handa na bang magmarcha ang lahat? So handa na daw magmarcha ang lahat Makabayan. So yung iba, ang kanyang panawagan ay magpunta doon sa Senado para po sila magkaroon ito ng rally, panawagan na na palalabasin na sa kulungan ito pong si Morales Makabayan. Ang nakakatawa, alam nyo ba na ilan lang po ng doon Makabayan? Talagang nilangaw po ang rally. Nilangaw po ang rally kagabi. Ilan nga lang mga siguro hindi kaya umabot ng 10, hindi kaya umabot ng 20 Makabayan. Ang liit lang talaga. Nakatawa talaga ang kanilang rally Makabayan. Nanawagan sila kasi malapit yan sa Senado eh. Nanawagan sila na palabasin daw sa Senado o sa kulungan po ni Morales. Ito sa kulungan po ng Senado itong si Morales, palabasin nila. Ang nakatawa Makabayan, sabi na pre-rally daw, may vigil. Pero bakit sinindihan nila
ng kandila, yung pong picture po ni Kibuloy at saka ni Morales Makabayan, parang patay talaga eh. Parang patay, parang sinidihan, patay na ba si Morales? Patay na ba si Kibuloy? Ang pangit talaga. At saka yung music mo Makabayan, ang music na ginamit nila, naka-play lang po, I think sa megaphone yata yan, if I'm not mistaken. Megaphone ba or mali or speaker? Ang kanilang music na ginplay Makabayan, yung pang music na pang hatid po ng patay, parang patay talaga eh. Nakatawa talaga eh. Natawa talaga ako Makabayan. Bakit ito yung ginplay? Wala na ba si Morales? Parang kailan lang. si Kibuloy, wala na ba? Ginawa na nila parang pinag-pray lang po nila. Ang pangit ang ganyan. Lalagyan mo ng kandila yung picture po ng isang tao. Di ba? What do you think Makabayan? Nakatawa talaga. Tsaka talagang nilangaw ang kanilang rally. Hakot pa yan ha? Partida, hakot pa yung Makabayan. Bakit hakot si Raiban? Kasi nakita ko sa kanilang live sa ibang kasama ng Makabayan, may dumating doon, dumating pala isang bus yun. So yung lumabas na po galing sa bus, yun na po kadaming Makabayan. Hindi nilangaw, hindi sinuportahan si Hitad, nakarma. Sino bang maniwala dyan? Sino bang maniwala to kay Morales? Napakasinungaling ang Makabayan. Napakasinungaling talaga. Buti na nga lang nandun po sila si Jinggoy at si Chess Makabayan. Dahil nga kay Jinggoy, nahubaran talaga ito pong si Morales na talagang nakita natin siya po'y sinungaling Makabayan. Kung wala po si Jinggoy at si Chess Makabayan, ano kaya mangyari? Diba? Parang lalamunin po ng buo yung si bato ni Morales Makabayan. Correct if I'm wrong. Lalamunin po ng buo ni Morales yung pong si bato. Buti lang nandun po itong si Jinggoy Makabayan. Magaling talaga mag-questioning po si Jinggoy. Talagang nakita dito at sa nahubaran niya ang pagiging sinungaling po ni Morales Makabayan. Okay. Ngayon, meron tayong pasabog. Bakit? 'Di ba? Talagang lumalabas, I think some of you nakita niyo na po yung balita at narinig niyo na po na isa sa pinakamalaking dahilan, ang big factor kung bakit po nagkaisa yung mga senador Makabayan na tatanggalin po sa pesto itong si Mig Zubiri. Bakit si Ivan? Kasi nga may lumabas kayo ng mga usap-usapin tungkol pala ito sa budget Makabayan. Ang kanilang budget, 50 billion pala yan. Daw, di umano, 50 billion Makabayan. Ang budget na yan na kay Zubiri. So, binigyan ni Zubiri daw, di umano, ng malaking parte ang mga nasa malapit po ni Zubiri Makabayan. Yung mga nagreklamo po, yung mga nagboto po lahat, tandaan natin, di ba sila bang bumoto dyan Makabayan? Di ba ang bumoto doon sa ito po ang complete list po of senators who voted in favor of Senate President Mig Zubiri's ousters. Di ba sila si Crispo, si Francis Tolentino, si Jinggoy Estrada, Senator Alan Cayetano, si Pia Cayetano, si Cynthia Villar, Mark Villar, Bato de la Rosa, si Bongo. Di ba mga PDP Makabayan? Turang trendor nila ito pong si Mig Zubiri. Kasi si Mig Zubiri, bata ho yan ni Digong. DDS siya Makabayan. Pero mismo pong DDS, trinidor siya. Nandiyan, pumarang po itong si Robin Padilla, si Rafi Tolfo, si Bong Revilla, Senator Aimee, si Chis Escudero at saka si Senator Lapid Makabayan. Okay, tatandaan natin po yung mga mukha na yan. Sila ang bumoto dito, nagpabor sa kanila, tinanggal po sa pesto ito pong si Mig Zubiri. Okay, ipapakita ko sa inyo yung video Makabayan. Saka, take note, ulitin ko lang po, tatandaan natin po yung mga mukha na yan, yung nasa picture, yung bumoto na tinanggal po nila, ito pong si Mig Zubiri bilang Senate President. Ngayon, may sumabo Makabayan. Doon po sa balita po nila ni Katon Yeng sa 2x2, doon ko nakita po yung video na to. Ito pong balita na ito Makabayan, doon nga sa akin sinabi na baka ito po ang big factor dito kung bakit tinanggal po sa peso si Migs dahil po sa budget Makabayan, sa budget. At para maintindihan natin, let's watch this. Resolution, may bilang na eh. Parang resolution declaring all seats vacant. Ayun, ganun Yun talaga. naman lagi eh. Tapos may mga, teka kausap ko lang to nung Sabado Sabi niya, ang sabi Boss, bata mo ko! Walang iwanan, boss! Oo. Ako ang pinakahuling mang-iiwan sa'yo kung mangyayari man yan. Totoo yan. That's the last thing that will ever happen to you. That is next to impossible, boss. Bata mo ko, boss, minuto. Sa lahat ng mga balimbing, ganyan ang sinasabi.
Ayun, kaya sabi ni Senator Mig Zubiri, ang dahilan kung ba't ako heartbroken, yung kausap ko pa nung Sabado sabi ganun niya. talaga Kausap ko pa nung Sabado, tapos nakita daw niya nandun sa kabila. Ganon talaga. Hindi yan, broken-hearted man si Senator Migs. Lilipas din yan. Alam Lilipas naman na niyang ganyan talaga ang buhay nila. Talaga, ganyan. Wala namang wala namang kayong muhon diyan Wala naman. Hindi naman, yun yung muhon na ililipat Nakailang taon din ba siya? Dalawang taon. As Senate President. Oo, tama, kumbachero. Kaya nga, nakabanggit dito sa pambungad natin na binanggit daw ni Senator Zubiri, mga issue ng tiyatsa at pagdinig sa tinatawag na PIDEA leaks. Ang kabilang daw po sa mga nag-trigger para siya ay sibakin bilang Senate President. Yun lang nga lang kaya. Yun nga kaya. Baka naman nalilimutan ng ating ginagalang na si Senator Mig Zubiri yung kanilang performance. Performance, yung siyempre. Performance. Siguro, yung 2 taon na siya ay Pangulo ng Senado. Ilan na ba ang panukalang naging batas Ayan, isa yan. na ginawa ng Senado. Performance. Yung mga batas na yan, tinitingnan niya ng mga tao, ng mga sumusubaybay at nakamasid sa Senado. Pero kung yan ang pagbabasihan para siya isibakin, sa mga kapwa niya senador, baliwala yan. Wala yan. Walang kabulayan. Ang isang pinipilit ko nang magpanggap na yun ang may dahilan. kinalaman doon hindi nabanggit ni Senator Migs yung naging issue nitong mga nakakaraan tungkol doon sa pondo ng Senado o pondo ng mga senador. Ang tindi nun Ang tindi. Ang laking nagtampo talaga. Maraming nagtampo doon. Ang laking pagtatampo ang nangyari ho sa mga senador kay Senate President Mig Zubiri. Lalo pa, may mga kumakalat na mga video tungkol doon Yung bukol. Nagkabukolan daw sa Senado. Grabe. Yung palang, ibig sabihin ng bukol? Pagka yung mga nakikinig sa atin, baka hindi makakala nila, yung umuumbok lang sa ulo yan. Merong halimbawa, may ibinigay na may ibinigay. Teka, bago mo lang i-area may binigay na pondo para sa grupo, para sa isang grupo. Siyempre, isa lang naman ang tatanggap doon. Isa yung pinaka-commander nila o leader nila o yung Mayor de Mayores. Siya ang tatanggap, siya ang kausap nung nagbigay. Adi nakuha niya. Ipamimigay niya yun. Dahil alam nung nagbigay na yan equally distributed. Para sa lahat. Ang ginawa malaki yung tinabisa sa kanya. Binigyan ng mga malaki yung tinabisa sa kanya tapos binigyan yung katropa niyang binigyan yung mga katropa niya ng medyo din, pero yung karamihan kakarampot lang. Kaya nung nalaman ng mga pumutok. Yan. Yung ganun yun yung bukulan sa karaniwang para maintindihan niyo. Nalaman nung mga kasama na dapat makatanggap din. Nalaman nilang sila mugmug na lang pala ang nakuha nila. Simi na lang. Yun, magwawala yung mga yun. Kaya parang ganun daw ang nangyari dito sa Senado. Lalo pa, pag napanood nyo na ba yun? Kumakalat nyo sa social media. Kumakalat ngayon Trending. Kung ilang milyon daw ang views yan. Napasahan din ako Tingnan nyo nga, panoorin nga natin. Take it away. Hoy! May bago na naman tayong kwento tungkol sa dakilang boy bukol ng Senado. Yes! Ang sabi ng mga matatanda, hindi ukol ay hindi bubukol. Pero sa Senado, kapag may bukol, may bagong chopper ka na, may bagong resort ka, at may brand new house ka pa sa Forest Park. Wow! Ang lupit mo, pre! Yes! Nagulat ka, no? Anyway, ang kwentong ito ay continuation ng eksenang bukulan sa ating Philippine Senate. Ang siste, binukulan umano ni Senate President Mig Zubiri kasabwat ang kanyang dakilang alalay na si Mr. Pidapscam Senator Joel Villanueva ang kanilang mga kapwa senador. 50 bukols
o 50 billion pesos umano ang na-corner ni Boy Bukol at 30 bukols naman ang napunta sa kanyang sidekick. Yes, yes, yes! Siyempre pa, shopping to the max itong si Boy Bukol. Proud na proud pa nga ang kanyang katropang si Senator JB Ejercito sa kanyang Facebook page dahil nagkaraket pa siya noong sinabit siya sa isang air and defense show sa Singapore. Sa mga hindi nakakaalam ay nag-aahente kasi itong si Senator JB para sa kumpanyang Airbus na isa sa pinakamalaking aerospace company sa buong mundo. At yun na nga, dahil mucho dinero, itong si Boy Bukol ay bumili ng isang Airbus helicopter na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 180 million pesos. Oh, di ba? Happy pa rin si Senator JB dahil kahit nabukulan siya ay may komisyon naman siya sa kanyang chopper deal with Boy Bukol. Yes, yes, yes! At eto pa, malapit na rin umanong matapos ang binili at ipinapatayong resort ni Boy Bukol sa isang isla sa Mindanao. Thanks to our people's taxes! Wow na wow! China Oil! Ang sarap talaga ng buhay na maging SP, di ba? Hindi lang yan. Nakabili din umano si Boy Bukol ng mga bahay sa loob ng Falls Park at sa katabi ng Dasmariñas Village at madalas siyang namamataan ng mga marites sa loob ng Santuario de San Antonio. Ano yan? Nagpapasalamat kaya siya sa kanyang 50 billion blessings? O baka humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa bayan? O sige nga, i-deny mo nga yan. Wow ha, para lang siyang bumibili ng Happy Meal sa kanyang pagsha-shopping spree. Balato naman dyan, SP. Yun nga lang, kawawa naman ang mga nabukolang senador ni hindi sila binigyan ng helmet na panlaban sa bukol. Yes, yes, yes! Naku, lagot! May mananagot! Sumagot, magsalita dyan. Total, may mga hearing nga sa Senado. Galing din sa social media at YouTube ang mga pinagmulan ng mga istorya. Ito, pwede rin sigurong sagutin ito ng Senado, ng mga senador na nabanggit. Senate President Mig Zubiri, sino ba yun? Joel Villanueva, Si JV. Senator JV. Sila pa naman tatlo yung nagpunta sa Pag-asa Island nung isang weekend, ano? Sakay kaya sila ng Airbus na ano yung sabi doon? Helicopter. Nag-aahente raw si Senator Umira JV. naman. Matindi rin namang magsalita itong... Si Morley. Kaboses ni Morley. So yan dapat po ang imbestigahan dyan sa Senado, mga kabayan. Di ba? Agree ba tayo na dapat po yan imbestigahan dyan sa Senado? Kasi nga yan po ngayon kalat na kalat po na istorya, mga kabayan. Yun ngang PDLX na puro lang kamartisan, mga kabayan. Bakit hindi rin po imbestigahan itong sa alleged 50 billion po na budget ng iba hindi po nabigyan, mga kabayan? 'Di ba? Okay talaga yan. Talaga excited po si Ivan na makinig yan kung gaano yan katotoo, mga kabayan. Dapat pong imbestigahan yan. At saka dapat din po tingnan ito po mga properties po ni Mig Zubiri, mga kabayan. Kasi kapag wala pong usok, siyempre walang usok. 'Di ba? Kapag mayroong usok, mga kabayan, meron pong apoy yan, 'di ba? So dapat na imbestigahan ho yan. So mga kabayan ko, before tayo mag-proceed po sa ating ibang topics, well, shout out natin. Nandyan po si Sarah Brightman Vlog, nandyan po si Hey Dara, Shaima Kadir, nandyan po sa Kuwait, nandyan po si Oscar Binoobra, Sheila, na nandyan sa Alaska, USA, greetings from Tiambien. Hi to Ray Saluta, nandyan po si Teresita Rojas Causon. Hi to Yuki, nandyan po si Erlinda Uyama, Peter Serierbo, nandyan po si John Kuan. Hi to Vicky D. Tinkerbell. Nandyan po si Lebny Garcia, Redzen Saini. Hi to Biyahin di AJTV. Nandyan sa South Korea. I-shout out po natin si Rose B. Kasama rin po natin si Mekari. Nandyan po si Adna Akbayan, KJ2 Cervantes TV. Hi to Angelita Holsanger. Nandyan po si ME. And hi to Ren. Okay. So mga kabayan ko, kasi nga, ito pong kabilang kampo, yung grupo po nila ni Rocky, mga kabayan, yung mga alipores po nila ni Hitad, yung mga ibang mga vlogger po na mga gunggong, mga pintanil vlogger, mga kabayan. Di ba, tinitira na lagi ito pong si Jinggoy Estrada. Doon nga sa pagsabon po ni Jinggoy kay Morales, mga kabayan, kitang-kita talaga natin, dinikdik talaga, sinabon talaga, pinulbos po.
ni Jinggoy, ito pong si Morales. Kaya nga napaamin talaga sa huli makabayan na sinungaling po itong si Morales. So ang tinira ngayon ni Roque, ito pong si Jinggoy. At ngayon, gumawa siya ng kamaritisan makabayan na ito daw si Jinggoy Estrada, lumapit daw ito doon kay Efelisa para siyempre matulungan siya doon sa kanyang kaso na yung bribery makabayan. 'Di ba? Nabalita ko dito na fake news po itong si Tad kasi fake news si Tad na sabi niya convicted plunderer daw itong si Jinggoy, which is that is fake news makabayan. Convicted po, acquitted po itong si Jinggoy sa plunder niya na case. Pero, medyo convicted siya doon po sa bribery. Yung bribery, yung panunuhol makabayan. Pero ito pong si Jinggoy, nag-appeal ho siya. Ayon po dito ni Roque, naglabas naman siya dito ng kapeknyusan makabayan, kamartisan, na meron daw nag-feed sa kanya na lumapit daw, kinausap daw ni Jinggoy itong si Felisa para daw matulungan siya sa kanyang kaso sa bribery kasi marami daw kaibigan si Felisa doon po sa korte makabayan sa Supreme Court. Kaya lumapit daw itong si Jinggoy. At para maintindihan natin itong kamartisan po ni Roque, for more details, let's watch this. Ito, marites na ito nung senador na nagsabi sa akin. Humingi daw ng tulong itong si Senator Jinggoy kay Lam. Kasi alam niyo si Lam, First Lady, pero yan ay atenista. Merong 6 na atenista dyan sa Supreme Court na halos lahat po contemporary niya sa law school. Di ba niya kaklase, sabay-sabayan, kasabayan sa law school. So humingi ng tulong. So parang ang naging arrangement daw, sige kasi si Biggs naman hindi makadeliver sa charter change, tutulungan kita, kunin mo na rin ng Senate presidency. Kaya nagkaroon ng tangka talaga na alisin si Mig Zubiri. Pati po ko nasunog kasi ang sabi na aking informante, lutong-luto na, talaga matatanggal na siya. So yan yung isang kwento. Whether or not nagkaroon nga ng banta kay Mig Zubiri, ang katotohanan ay meron tayong tatawagin na Robin Hood Padilla formula. Na-convict din for illegal possession of firearms. Pero siya ay binigyan ng absolute pardon ni President Fidel Ramos. At yung absolute pardon, restore yung kanyang civil political rights na po pwede siyang mahalal muli. So ang pangalawang teorya, bukod doon sa unang-una, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya. Ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon, gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? O parang pangatlong termino niya kasi natalo siya dun sa pangalawang attempt niya na maging senador. So ito ata yung second term niya as senator, kung di ako nagkakamali. No? So yan yung mga teorya. But in any case, kahit saan mong anggulo tignan, kinakailangan good shot siya kay Lam, good shot siya kay PBBM. Dahil nga doon sa conviction niya, mas importante si Lam. Kasi si Lam yung kakilala anin na justices. No? Oh, grabe, kamartes no, itong si Roque Makabayan. Parang hindi siya attorney. Parang hindi attorney talaga. Mahilig po sa mga martes Makabayan. Alam niyo po, honestly, sino ba dito yung nakasira na? Sino dito yung sumira po sa mga Duterte Makabayan? Sa mga Duterte? Di ba si Roque? Kaya nga, galit na galit ngayon dito, yung galit na galit ngayon kay Roque, yung mga DBS na mga vlogger, sila si Banat Bay, si Batbay. So, talagang galit na galit dito kay Roque. Kasi si Roque, yung gumagawa dito ng mga storya-storya na nakasira po sa mga Duterte. Kasi alam mo natin, wala pong katotohanan. Ito pong sinabi po ni Roque Makabayan. Kasi sabi niya, marites na daw. Marites daw ito, ibinigay sa kanya Makabayan. So, marites, ang ibig sabihin, puro lang fabricated po na mga informations. So, ngayon, dahil po na narinig ho yan ni Secretary Larry Gadon Makabayan, si Larry Gadon sumabog. Talagang pinulbos na dito, ito pong si Roque Makabayan. For more details, let's watch this. At dahil napatawan ng sentensya sa bribery, pero na-dismiss naman yung plunder, ay dahil yan sa sentensya na yan ng bribery, ay sabi ni Attorney Harry Roque, sang-ayon sa marites lang sa kanya, ay si Jinggoy daw ay nakipag-usap kay First Lady Lisa Araneta Marcos na tulungan siya na maabsuelto ang kanyang kaso sa apela sa Supreme Court. Ngayon, ganito yan. Yan ay walang katotohanan sapagkat unang-una, hindi nakipag-usap si Jinggoy
kay Lam. Hindi siya nakipag-usap tungkol sa kasong yan. At wala rin katotohanan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na yun ay bilang kapalit sa pagpayag ni Jinggoy na siya ang gawing Senate President, kapalit ni Senate President Mig Zubiri. Lahat yan ay walang katotohanan sapagkat sa bibig mismo ni Attorney Harry Roque ay sinabi niya na yun ay marites lang sa kanya ng mga kaibigan niya o kaya koneksyon niya sa Senado. Marites lang daw. So, yung mga ganyan ay hindi dapat na pinapatulan, hindi pinapaniwalaan sapagkat marites lang pala eh. Ngayon, si Jinggoy ay panatag ang loob na madidismiss pa rin sa appeal yung kanyang kaso ng bribery sapagkat yung sentensya yun ay wala sa information. Yung information, yun yung pinafile sa korte na naglalaman ng mga charges at doon ay pinapaliwanag kung paanong nagkaroon ng kaso ng plunder at saka kung ano paman. Ngayon, yung bribery ay wala siya doon sa information. So, hindi po pwede na magkaroon ng sentensya si Jinggoy sa isang kaso na hindi binanggit o hindi nakabalangkas sa information sapagkat yan ay violation ng due process. Kasi pag ikaw ay dinidemanda o inaakusahan, ikaw ay hinahaina ng information kung saan nakalagay doon ang iyong kaso, ang iyong mga na-violate na batas at kung paano mo na-violate yung batas. Lahat yan ay wala doon sa information against Senator Jinggoy. When the plunder case was filed against him, in that information, walang kasali doon yung bribery. So, most likely, it will be dismissed by the Supreme Court on appeal. Ngayon, bakit na yan ay ginawa ng Sandigan Bayan? Paano ba naman? Sobrang publicized. Sobrang sensationalized yung kaso ni Jinggoy na siguro nag-iisip yung mga justices ng Sandigan Bayan na paano yan? Absuelto pala si Jinggoy dahil doon sa yung plunder ay hindi naman napatunayan. So, siguro sila, natatakot na sila ay tulugsiayin ng mga taong bayan, ay binigyan nila ng ibang sentensya si Jinggoy at yun nga ay yung bribery. Ako mismo ay umaasa din na yung bribery case na yan ay madidismiss din. So, kaya nga double time ngayon itong si Roque sa paninira mga kabayan. Kasi sila ngayon takot na, stress na kasi ang kanilang kalyado po na yung pong si Zubiri, alam po natin, yung pong kalyado na mga kabayan kasi nga siya po yung DDS. So, natanggal na po bilang Senate President dyan sa Senado. Kaya takot sila ngayon. Kaya double time na ngayon sa paninira si Roque, tong si Hitad, ang grupo po ng mga Fentanyl vloggers, saka sila si Bayad-Bay, puro na mga paninira makabayan. Kasi nga, nakarma na sila na wala na po ang kanilang kalyado makabayan. Diba? So, diba, yung mga ginagawa na ito ng mga kabulustagan, mga karataduhan, bumaliktad na, napunta na sa kanilang makabayan. This is the end of the story. Malapit na ang end of the story or baka endgame makabayan. Malapit na ang endgame sa mga Duterte. Malapit ang endgame doon po sa mga mapanirang tao makabayan. Sila po ay nakarma ngayon. Ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe makabayan. Kung hindi niyo po nalaman na di ba si Attorney Leni Robredo ay talagang ipinagtanggol niya si PBB makabayan. Ipinagtanggol po ni BP Leni Robredo at saka ng mga liberal kasi nga nagustuhan na dito yung polisiya, yung pagkipaglaban po ni BBM. Ipinaglaban niya ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. At ngayon makabayan, nakita ko rin po na talagang galit na galit ngayon yung mga DDS dito kay sa mga Pinklawan, sa liberal, kay Attorney Leni Robredo, kung bakit daw pinagtanggol si PBM. Galit na galit sa makabayan, kaya nga takot na takot sila kasi nga yung mga Pinklawan pumabor ngayon kay PBM at sumuporta ngayon kay PBM. For more details, let's watch this. May statement, may sinabi si Attorney Leni Robredo, dating Vice President ng bansa. Okay?
na nagsasabing nasa tamang landas, tamang direksyon ang ating gobyerno under President Ferdinand Marcos Jr. Ayan o. Nanggaling na po yan mismo doon sa naging katunggali, naging, sabihin nating matinding naging kalaban ni Pangulong Marcos noong eleksyon ng 2022. Pero dahil maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa independent foreign policy, national security, food security, at yung tungkol sa ekonomiya ng bansa, ayan ang sinasabi ngayon. Ulitin ko, nasa tamang landas at direksyon ang gobyerno under ni President Marcos ayon sa former Vice President Leni Robredo. Mabuhay ka, Leni, at nakita mo ito. Ito yung pagpapatunay na madalas kong nagiging topic na yung Liberal Party or yung mga dating naging kalaban sa politika na oposisyon noong nakaraang eleksyon ay dahan-dahan ng kumakampi at naniniwala sa ginagawa ng ating Pangulo. Yan po ang constructive o grupo na naiintindihan ang kanilang papel o kanilang responsibilidad sa bayan. Hindi ko mo oposisyon, puro batikos, hindi po tama yun. Kasi sa part ng demokrasya, kailangan ng oposisyon. Pero ang constructive idea, constructive criticism, yan po ay tanggap ng gobyerno. Katulad nito, galing sa oposisyon, pero nakikita ang tama sa gobyerno, napakaganda po nito. Sana all. Sana. Mabuhay ka, Leni. At yung pong mga Liberal Party, Piklawan, Dilawa kung tawagin ng araw, na naniniwala. Marami ng vlogger. Si Kakampi, vlogger ng kampi yan, nakakampi, pero naniniwala sa gobyerno. At marami pang iba kung namomonitor ng mga vlogger. Sumusuporta na sila sa ginagawa ng gobyerno dahil nakikita nilang tama. At sila'y bumabatikos din sa patuloy na paninira ng mga Duterte followers sa ating gobyerno. Naging tagapagtanggol na rin, hindi naman lahat ng oras at lahat sila, kundi meron akong nakikita na mga identify sa Liberal Party kakampi, kung tawagin ng araw, na ipinagtatanggol na si Pangulong Marcos sa mga batikos ng mga Duterte DDS group. Ayan po ang development. So napakaganda nito dahil yung lehitimong oposisyon alam ang kanilang responsibilidad sa bayan. Pero yung nagpapakilalang oposisyon na pagpapabagsak sa gobyerno o pang-aagaw ng kapangyarihan, hindi talaga sila susuportahan. Kasi iba yung layo nila. Ang layo nila ay mag-take over, mang-agaw ng kapangyarihan. Pwedeng ganon. Itong Opposition Liberal Party, Piklawan Dilawan, sila'y naniniwala sa proseso ng eleksyon. Pag may eleksyon, lumalaban sila. After eleksyon, alam nila tumatanggap ng pagkatalo at tumatanggap ng magandang ginagawa ng gobyerno. Okay na okay po yan. Sila yung professional na mga politician at politiko na alam ang kanilang katatayuan at kanilang obligasyon before, during, and after election. Ayos, di ba? Kaya hindi nga po malayo ang posibilidad sa isyu ng politika na maging kakampi ang Liberal Party at kanilang grupo sa gobyernong ito under President Marcos Jr. Okay? Any comment, reaction sa bagay na yan? Okay? Sunod na ating pag-usapan, kumpirmado. Kasi kinukumpirma ng mga mangingisda at saka nung atin ito coalition na minakita daw sila na malalaking tubo. Malalaking tubo dyan sa may Baho, Masinloc, Zambales, Central Luzon, napakalapit sa Metro Manila, na ibinaon daw ng Chinese group. At kinumpirm din ito ng Philippine Coast Guard. Ipinakita pa nga yung tubo. Ang lalaking tubo, ano kaya yun? Ano yun? Baka yung oil natin dyan sa karagatang yan, kinukuha na nila. O baka nilalagyan na kung ano makakasira sa ating kalikasan. Kaya yung tubong yan, na nakitang napakalaki dyan sa lugar na yan, dapat tinatanggal yan. Kaya pala dyan sa may lugar na yan, sa may Masinloc, maraming mga barko ang China nung araw na nakatambay lang, hindi mo alam kung yung ginagawa. Yung pala, yan, naglalagay na ng tubo. Di ba? Talagang patuloy na sisira ang ating kalikasan, yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Dahil nga ho dyan sa China yan. Chinese Coast Guard at Chinese National na pumapasok sa territory sa ilalim ng Exclusive Economic Zone. Pero sa kabila ng lahat ng ito, harassment at maraming mga ginagawang pang-argabyado sa ating kalikasan at sa ating mga mamamayan, lalo na mga mangisda, pinagtatanggol pa rin
ng mga pro-China na Pilipino. Talagang meron silang pagkataksilan dating, nakakalungkot. Ayaw nilang tumigil. Hindi ko alam kung anong kapalit ng kailang ginagawang yan. Wala silang pagmamahal at malasakit sa ating teritoryo. Basta sila, laging pinagtatanggol ang ginagawa ng China. At pag gumagalaw ang ating gobyerno, military at saka Coast Guard, ay binabatikos pa ng mga propagandista ng China. Hindi ko na naintindihan ang kailang ginagawa. Kaya kayong mga Pilipino, kayo po ang aking mga followers, supporters, viewers sa buong mundo, huwag po kayong maniwala sa kanila. Ating ipaglaban ang ating sariling kalikasan, ating sariling teritoryo, at yan ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos, kaya ating suportahan yan. Isipin mo, may malaking tubong nandyan. Anong kinukuha nila? Baka nga nagbaon na ng maraming tubo sa ilalim at kinukuha na, sinisip-sip na yung ating oil. Kasi maraming langis dyan sa West Philippine Sea. O baka naman yan ay dinadaluyan ng kung anong garbage na galing sa kanila, na mga barko nila, tapos diyan binabaon sa lugar na yan, di ba? So, sinisira yung ating kalikasan. Or kinukunan tayo ng likas na yaman. O, di ba? Tapos pinagtatanggol pa sila ng iilang mga Pilipino. Talagang hindi na ho kapanipaniwala, sukdula na ang kanilang di magandang ginagawa. Okay, eto na. Nabalitaan na ba ninyo? Hindi lang yung nag-aaway sila. Parang yung Duterte supporters humihiwalay na kay Roque. Parang gusto nilang pagbawalan na si Harry Roque ng kadadaldal daw. Yun daw mga sinasabi ni Roque, nakakasira na sa kailang grupo. Nakita mo? Hindi nila mapigilan si Harry Roque. At hindi na rin nila pinaniniwalaan. Kasi nga, di ba, sabi ko makabayan, na darating ang araw, ang sisira talaga dito sa grupo po ng mga DDS, ito pong si Roque. Okay? So anyways, i-settlement natin. Nandyan po si Othello Lim Diesto, hi to Rosalie Cartera, nandyan rin po si Danilo Hidalgo, si Mizu LV, Giselda Langbat, Apple Nash, nandyan rin po si Gemma Sampilo Camarines, isa rin po natin si Emily Timaho, Ruben Basinga Salindong, nandiyan rin po si Jemson, Regen, Jeriel, and Jem ng Cute Cebu City, greetings from Rodolfo Randarabor. Hi to Tagalog Nak TV, nandiyan rin po si Helen Cabayao from Toronto, Canada. Ipapakita ko rin po sa inyo mga kabayan yung balita po tungkol sa gobyerno natin at saka kay PBBM. Di ba kahapon sa ating last vlog, napakita ko dito mga kabayan na si PBBM namigay po ng mga land titles plus mga financial assistance po doon po sa mga farmers doon po sa Tacloban City mga kabayan. On the same day, nandun rin pala si PBBM sa Dumaguete na namigay rin po ng mga land titles plus mga machineries at saka iba pa mga tulong po para po sa ating mga kababayan po mga farmers mga kabayan. For more details, let's watch this. Lubos ang pasasalamat ng nasa 2,000 benepisyaryo ng agrarian reform sa Central Visayas sa ipinamahaging titulo ng lupa na ibinigay mismo sa kanila ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sulit ang biyahe ni Tatay Mario na nagmula pa sa probinsya ng Bohol dahil sa wakas, hawak na niya ang titulo ng lupa na matagal na niyang sinasaka. Nagpasalamat ko nga nadawat na mo ang among titulo pag anhi ni Bongbong Marcos. Malipay na may among nadawat nga titulo. Tuwang-tuwa din ng 100 taong gulang na si Tatay Simeon Academia na nagmula pa sa lungsod ng Bais. Taong 1942 pa siya unang nagsimula sa pagsasaka. Daghang salamat. Dito Bongbong makadawat ko yung tagalo na ang akong itikad. Kabilang sila sa mahigit 2,000 agrarian reform beneficiaries na nagtipon-tipon sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center sa lungsod ng Dumaguete na nakatanggap ng land titles at support services sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform o DAR. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award na sabay-sabay isinagawa sa mga probinsya ng Negros Oriental, Bohol at Cebu. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan
at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 ektarya ng lupain dito sa Region 7. Namahagi rin ng Pangulo ng mga makina at mga traktor na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos para sa siyam na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa rehiyon na makatutulong sa mga magsasaka. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanapbuhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. 7 farm-to-market roads o FMR na nagkakahalagang 100 million pesos ang ipinagawa sa iba't ibang bayan sa Negros Oriental, gaya ng Amlan, Dawin, Ayungon, Tayasan, Bindoy at sa mga lungsod ng Bais at Tanhay. Kasi ang sabi ng ating Pangulo, agrarian reform is not just about land distribution. It is also about providing support services to our farmers para umunlad naman ang kanilang buhay at tuloy-tuloy nila tayong mapakain. Malaking bagay ang mga ito para sa mga magsasaka na maramdaman ang kalinga ng pamalaan, lalo na't malaki ang kanilang ambag sa pagsiguro na ang bawat Pilipino ay may pagkain sa hapagkainan. Patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalago pa ang pamumuhunan sa bansa. Patunay na riyan ang paglulunsad ng Luzon Economic Corridor. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., patuloy na nangunguna ang Pilipinas bilang isa sa fastest-growing economies sa Indo-Pacific region. Pinalalakas ng pamahalaan ang pagsusulong ng mga programang magpapasigla ng lagay ng pagnenegosyo sa bansa. We're doing everything that's needed to make the conditions attractive to foreign investment. Sa loob lamang ng 2 taon, tumalon mula sa $4 billion investment ang Pilipinas sa kasalukuyang $9 billion. Samantala, nagtutulong-tulong ang US, Japan at Pilipinas para patatagin ang lagay ng connectivity sa Luzon. With the vision of President Marcos of putting faster, accelerating the regulatory changes, the ease of doing business, to build out the infrastructure that's necessary for them to make the investment. Building on the Japan's quality infrastructure assistance, we look forward to pursuing synergies among efforts of the three countries. Ang proyekto ay magbibigay daan para makabuo ng karagdagang ports, railways, clean energy at semiconductor supply chains sa pagitan ng Subic, Manila at Batangas ports. 3 sa pinaka-active na ports sa bansa. Dahil dito, mababawasan ang logistical cost of goods at cost of doing business para sa mga nagnenegosyo. Kung kaya't inaasahang bababa rin ang presyo ng produkto sa merkado. There are so many companies that are looking for something like this. Ang Luzon Economic Corridor ay isa sa maraming solusyon ng gobyerno para mabawasan ang konsentrasyon ng tao sa Metro Manila at pabilisin ang development sa mga probinsya. Any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad
Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka. At maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na!